guys, good afternoon. I'm Jezebel Azara and I'm your nurse for today. So for this time, we're going to talk about on how to conduct a head-to-toe physical assessment. Yes, you're right. You heard it right. Physical assessment. And later on, I will show and present an exhibition of mine on how I conduct a physical assessment on a patient. So, guys, by the way, if you heard the word physical assessment, what comes first in your mind? Do you have any idea? So, I will talk to you and I will discuss it to you on why we need to do physical assessment and what is the purpose of it. So, listen up and keep it up on my video. So, let's get started! So guys, this is the perfect time to talk about on why we need to do physical assessment. So, the very basic purpose of doing a physical assessment or examination is to determine the general status of your body. As a physical examination gives you a chance to talk on any ongoing pain or symptoms that you are experiencing or other health-related concerns that you might have right now. So, for better treatment, kailangan muna nating malaman kung ano ba talaga yung sanhi ng ating mga sakit. Kaya naman, kailangan natin mag-consult. We need to consult our physicians to know if what kind or type of panggagamot ang kailangan nilang gawin sa atin. Yun lang. So, good morning, Ma'am. I'm Jezebel Ancero and I am your nurse for today. So, ano po pangalan niyo, Ma'am? Ako po si Erica Corpus. Ilang taon na po kayo, Mama, at ano pong birthday niyo? Ako po ay 14 years old na at February 24, 2006 po ang aking birthday. What is your address po? Pulalabo del Sur, Burgos, Isabela po. Alam niyo po ba kung nasan kayo, Ma'am? Nasa hospital po. Okay. Ano po ang dahilan at ba't andito po kayo? Masakit po kasi buong katawan ko. So, yun yung sa babad pain. Matagal na po ba yan? Medyo po. Substansya mo, gano'n nakatagal pong masakit ang katawan ninyo? Mga 2 linggo na po. Oh, matagal lang nga. Ba't na ito kayo magpa-consult? Sige, let's check first for your eyes kung okay po sila. Okay naman po. Dahil yung ilong niyo po. Okay naman po. Yung bungangan po. Yung dila niyo. Okay naman po. Yung sanga niyo po. So far, okay naman po yung mga part ng mukha niyo. Yung sa ulo niyo. Masakit po ba ulo niyo? Medyo po. Check natin yung scalp mo. Okay naman po siya. So, let's go beyond on your shoulders. Pwede niyo po kamay niyo. And then, up. Masakit po ba, Ma'am? Medyo po. Straight po ba? Masakit po ba, Ma'am? Okay. So, pakibaba na po. So, ngayon, kukunin na po natin yung blood pressure niyo para masak natin kung okay ba or hindi. Pakilagay na lang po yung kamay niyo dito, Ma'am. Then, saksak na natin. Mag-ready na lang po kayo kasi medyo nakakaano po ng kamay ko. Checking for her blood pressures and heart rate. So, teka lang po. Hintayin lang po natin yung result. At ang tagal. So, 116/63, it means normal lang. Low blood po kayo. And then, mayroon po kayong 81 heartbeats every minute. So, it's normal lang po. Pwede po bang tumayo tayo kayo?
Saglit lang. Can I check your back? Masakit po ba? Medyo po. Okay. Yan, masakit ba? Opo. Sa tuhod niyo po, masakit po ba? Upo na lang po kayo ulit. Pag hinawakan po ba, masakit po ba? Kasi po. Sige po. Super! May re-reset ako na lang po sa inyo is pag-bed rest na lang po kayo para then mag-take na lang po kayo ng gamot para maging okay na po yung katawan niyo. So, thank you po.